significant event ngayong araw na ito. Wednesday ngayon, right? Tuesday. Tuesday pa lang ba? Ayan. Ano nga ba yung mga importante mga bagay ngayon na na isineselebrate ng buong bansa? Ay kahapon, naging usap-usapan. Ang isang podcast na inilabas ng ating Pangulo. Meron siya. Oo, nahanda daw di umano siya na na makipagbati sa mga Duterte. Sa ngalan ng pagsisilbi sa ating mga kababayan. Well, that's nice. Kung gano'n, hindi ba? At least paano meron ng effort na, correct, diba, to peace and make up, ganyan, diba? Samantala, mainit pa rin pinag-uusapan ngayon. Syempre, ang nalalapit, hindi natin alam kung matutuloy ba ang impeachment ni ng ating Vice Presidente. Diba, kinapasa na nga daw dahil kompleto na nga daw ang Powerpuff Girls. Yes, diba? Kung saan nga naman, ito yung pinamumunuan nila Laila de Lima and friends. Yes. Diba? Na nakakaloka. But anyways, happy birthday muna, of course, sa numero 1 ng chismoso ng Barangay Little Baguio. Wow. Na si Chokoy Gonjonko. Diba? Chokoy, happy birthday sa'yo. Bati-bati na lang, gano'n. Kaya nga. Wala bang pakanton na gano'n? Ang hirap ng ganyan. Puro tayo bati, tas hindi naman natin alam kung totoong nagba-birthday. Paano namin nalalaman kung hindi naman lang namin matitikman yung mga handa nyo? Wala man lang. Yung kumbaga parang ay maghanda mga birthday. Pero Mare posible din namang hindi maghanda si Chokoy ngayon. Dahil di umano, ayan, ating nalaman na may pagtaas na naman sa produkto ng petrolyo ngayong araw. Kaya naman ako. Parang almost 2 pesos. Madaling araw kanina Mare ay ako'y nagpagas bago pa man din tumaas. Ay talaga? 11 PM nagpagas na ako kasi nagpapultang ka na. Yes. Sayang din yung 2 pesos per liter. Correct. Di ba Tita Alice? Ay! Diba, isang magandang umaga pa rin po sa inyong lahat. Diba, at syempre mga panggana ko, eto na mainit na pinag-uusapan na aking nasagap na chika. Pero kapag nababagot ka, ay, nako, magbibigay tayo ng panggas. Nawala sa... Since tumataas na ang presyo ng mga bilihin natin, nako, eto na, kung boring ka naman talaga, kung mahilig ka mag-tong nits, at iba pa, well, tara na sa Game Zone na. Dahil fun, believables ang games sa Game Zone dahil you can play real games with real people. At eto ang catching. Pwede ka mag-split sa mga kapwa mo players over 34 million pesos of prizes. At pwede ka rin na makakuha ng daily prize na 14,640 pesos. Wow, diba? Daily yan Mare Oo. Pero ito Mare dagdagan natin yung pasabog mo. Ang makukuhang cash credit ay pwede mo rin gamiting panlaro sa kahit anong game sa Game Zone. Kaya rin i-cash out ito Mare May dalawang event araw-araw. G ka na ba Mare? G! Bisitahin na ang gzone.ph sa kanilang social media account, sa kanilang Facebook, Instagram at TikTok na may username na @TaraGameZone. Since G ka na sa tong It's Mare at Tara Game Zone na, eto abangan natin dahil sa GTCC Summer Showdown mula April 25 to June 28, 2025. May cash pool up to 10 million pesos na paglalaban-labanan. Hindi ang West Philippines silang ang pinaglalaban-labanan kundi pati itong 10 million pesos na to na cash pool. Kaya naman bisitahin na ang GameZone.ph para malaman ang ilang mga detalye. Well, tandaan pa rin po natin mga pangga, ang gaming dapat fun lang. Visit pancor.ph/regulatory or you can email them at keepitfun@pancor.ph. Promo rounds from January 1 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG 2024-2564. Tandaan po natin that gaming is 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Diba? Nakakalo. Pag ganyan ba naman 10 million ang paglalaban-labanan? Ay, correct. Nako. Diba? Malaking bagay yan Isa rin talaga ako sa makikipagbigwasan dyan. Naku, sana makita ito ng mga mali mo may swertehin kasi kahapon Mare may nadaanan akong sunog dyan sa Santa Mesa, Manila. At sa balita ko nga Mare, 2 bata ang nawawala kahapon. Oh my gosh. Marami ang nawalan ng tahanan. Yes. Diba? Malapit lang yan sa akin pagdaan ko sa Mabini Bridge kahapon. Correct, diba? Napakalaki ng sunog mga kapatid. Mag-iingat po tayo lalo pat kung tayo ilalabas sa mga tahanan natin at walang may iwang tao. Bunutin lahat ng mga nakasaksaka. Kasi mga ventilador minsan kahit nakasaksak yan, di ba? Minsan kasi parang umaandar yung motor. Yes. Di ba? Ng kusa. Baka tsaka yung mga charger. Oo, di ba? Kung hindi naman ginagamit, bunutin lahat ng mga nakasaksak. Di ba? Oo. At huwag kayong magtalo-talo dyan sa comment section kung magbabate ang Pangulo at ang Vice Presidente. Ha? Diba? Kasi
Ano ba kayo? Huwag Siyempre, nga ang kayo kagustuhan lang ng mga mag-ano yan ay magsilbi sa bayan. Correct, 'di ba? Wag Diba? tayong makichismis kung ano magiging kung ano yung magiging sitwasyon nilang dalawa. Correct. Ang importante kung ano magagawa nila na magkasama para sa ating Correct. bansa. Oo. 'Di ba? Well, kaugnay pa rin dito sa ating pag-uusapang politika. Nako, talaga nga naman nagte-trending ang Meme Vice ngayon. Dahil kamakailan lamang ang isa sa mga episodes ng Showtime kung saan nga naman nagbigay ng lecture itong si Meme Vice patungkol sa mga kandidatong, alam mo yun, tumatakbo or tumakbo, 'di ba? Netong nakaraang eleksyon lamang, 'di ba? Kumaga nagbigay siya ng leksyon tungkol sa ehekutibo, lehikutibo, yung mga ganyang aspeto. Kanyang binigyan diin na bawat pumapasok sa politika ay dapat may alam tungkol sa batas. So, ibig sabihin lang nito, sabi ng ilan, ay para bang wait lang na parang nako, pinatatamaan ba nito ang mga artistang nagsipasok sa politika na wala bang alam? Ganun ba yun sa politika? Kasi nga naman, in-explain ni Meme Vice, ang lehekutibo na tinatawag ay ang mga bumubuo na sangay tulad na lang ng mga senador at kongresista. Correct. Na siyang gumagawa at nagpapatatag ng batas. Sino ba pinaparinggan niya? Di ba? Kasi nga, di ba, recent. Alam mo yung mga tao, ang galing. Oh. Di ba, inugnay nila. Kasi nga itong Nagdugtong-dugtong. Oo. Bigla na naman nila nakalkal ito, di ba? Although ngayon, hindi na mahanap on Facebook. Kung totoo nga na sinabi nga ni Kuya Will, na parang nawawalan na daw siya ng gana na tumulong sa tao kasi nga 'di ba na kaya daw siya tumutulong sa may hirap di umano Legislatibo daw sabi nila. Legislatibo yan. Sorry, ayan. Salamat sa pag-correct. Legislation. Legislative. 'Di Oo. ba? Tapos eto na. Yung parang sinasabi nga doon na parang yun ang pinatatamaan is si Kuya Will dahil nga dito na so ibig sabihin nito, yung ginagawa mong tulong, nanghihingi ka ng kapalit. Ngayon na hindi ka sinuportahan sa eleksyon, 'di ba? So parang nawawalan kang ng gana, ganun ba 'yon? Na tumulungan na? Kasi parang yun daw yung pagkakabitaw Magtataka pa ba kayo on air nga nanunumbat siya ng mga naitulong niya. Kaya nga siyang inarat-ngarat ni Nanay Christy, di ba? Isa na nakakalo. Diba kaya nga buwisit sa kanya si Papa OG Diaz kasi di ba sinumbat-sumbatan? Diba sinolingan ni Nanay yung kondong ibinigay sa kanya? Oo. Diba yun? Eto tatanungin ko mga pangga. Halimbawa naluklok si Willie Revillame, tumulong siya sa mga mamamayang Pilipino. Papayag ba kayo na yung itinulong niya na galing sa pinagpaguran yung mga buwis ng taong bayan isusumbat niya sa inyo? Correct. Gayong pinapasahod siya ng mamamayang Pilipino? Hindi, tsaka lahat naman po ng buwis na ginagamit ng bawat, alam mo yon, kandidato or kaya kongresista, senador, 'di ba? Ay galing po 'yan sa buwis ng bawat isa sa atin na mga nagtatrabaho, 'di ba? Kung yan yung mga pinaiikot nilang pera. Hindi nga niya alam kung ano yung pork barrel, mare. Diba? Di ba? Oo. Pinakadilata ba 'yun? Oo, pork and beans yan ate. Char lang. Hindi, nothing against Willie Revillame, pero siguro pag-aralan niya muna ang public service. Kung hanggang saan yung kakayahan niya. Kasi magkaiba yung pagtulong mo, mare, sa TV show. Oo. At magkaiba naman yung pagtulong mo na gamit ang kaban ng bayan. Parang tuloy, alam mo yun, kung totoo man yun na sinabi nga niya yun, yung ibang mga netizen kasi nag-react doon, na parang sinasabi, di ba yung tinutulong mo din, galing din sa sponsors mo? Kaya diba, yung mga ganong aspeto? Galing ba yun sa, yun nga ang alamin natin. Tsaka tipong para sabihin niya, kung totoo man po yung sa posting niya or sa Facebook account daw, sinabi kasi yun kaya marami talaga nag-react na sa ngayon daw pinag-iisipan niya kung itutuloy pa nga daw niya yung kanyang pagtulong sa mga mahihirap dahil hindi naman din daw siya nasuportahan. Tigilan mo ng patot-tsadahan. Yung mga ganong aspeto. Pero totoo naman din yan, hindi ba? Totoo naman din yung sinabi ni Meme Vice, ang legislatibo ay ang mga sangay ng mga tao na iniluklok sa gobyerno para sila ang gumawa at magpatatag ng batas. Ang ehekutibo naman ay siyang magpapatupad ng mga ginawa ng legislatibo. Kung yun ay pipirmahan ng ating Pangulo. Correct, hindi ba? At may ano bang tawag doon, mare? Implementation. Oo. Kumaga siya yung magpapatupad niyan di ba? Na nakakaloka. Kaya tuloy sabi ng ilan, ang galing ng mga netizen no? Sino lang kasi actually parang siya lang kasi yung artistang medyo parang hindi matanggap ng hindi ko nga alam, mare. Hindi, tsaka pikunin talaga si Kuya Will, mare. Sinabihan nga siya ni Nanay Christy ng di ba, mayabang ka na pikon siya. Diba? Which is, kung mapapansin mo naman talaga, medyo
Sorry medyo baka naman talaga. kasi sa dala na rin ng pagkaedad, alam mo naman Hindi yan. rin, marami akong kakilalang may edad pero hindi ganun mapangas. Hindi boring na. Mapangas. Hindi may Hindi talaga. buringot yung mga Oo. ganong aspeto. Pero yun na nga, kumbaga parang in general naman yan sinabi ni Meme Vice, hindi naman specific lang para kay Willie Revillame. Maraming Alam mo yun, para din sa ibang mga artista yan na nagpaplanong pumasok sa politika dahil magkaiba yung script na binabasa nyo kumpara sa gagawin yung batas para sa kapakanan ng nakakarami, 'di ba? Na nakakaloka. Ito lang yon, tigilan nyo ang pag-iisip na ang politika, ang public service, ay retirement plan. Diba? Oo. Na pag wala nang kumukuha sa inyo Diba, bilang yung mga endorser sa pelikula at kung ano-ano pa, Diba? iniisip nyo na yan ang pwede nyong gawing cash cow. Hindi ko sinasabing lahat Correct. ng mga artistang pumapasok sa sa public politika, service. oo. Sa politika magnanakaw sa kaban ng bayan. Marami Pero namang matitino, pero marami kasi ang nadadamay. di pa ba tayo natuto? Oo, 'di ba? Kababayan kong Pilipino! Wow! Hindi pa ba tayo natututo? Nakakainis na din kayo. Sabi nga ni sabi ni Jeff, move on na lang si Kuya Will kasi nga si Luis Manzano nga nalot-lot, 'di ba? Pero alam mo yun, may babalikan pa kasi siyang trabaho din eh. Kumbaga parang maganda yung mga ganitong patutsada. Bakit naman din si Sam Versosa? 'Di ba? Natalo. Oo, tinanggap niya yung pagkatalo niya. Pero bagkus na magdamdam siya, sinabi nga niya na hindi titigil ang pagtulong. At nagtatrabaho na ulit siya ngayon. 'Di ba? Yung mga ganon ang pagiging sportsmanship, 'di ba? Na nakakaloka. Hindi yung mga tipong alam mo yung susumbat natin sa taong bayan porket hindi may kinain ka namang boto hindi nga lang umabot, 'di ba? Na nakakaloka. May kinain ka namang boto. Hindi totoo naman Bakit yung 'di ba? Bakit yung pang number 13, 14, 15, 'di ba? Kulang na lang May mga nagtitiwala rin naman. Kaya lang siguro may mga tao pa rin talaga na iniisip na mas makakatulong to sa atin kumpara dito muna sa ngayon. Kasi maganda ito kasi first time niyang tumakbo Hindi maganda dito, Mare. Alam mo, may suggestion ako kay Kuya Will. Gusto mo talaga maglingkod sa ating gobyerno. Ang maganda diyan, Kuya Will, mag-aral ka. Pag-aralan mo naman ang paggawa ng batas. Maraming pagkakataon. Diba? Ilang years lang ulit yan. Mag-i-eleksyon na ulit. Correct. O hindi try mo kapag may pinag-aralan ka na kagaya ni Mayor Isko, di ba? Oo, diba? Nakapag-Oxford. Oo. Which by the way, si Mayor Isko nag-umpisa na ng paghalugog sa Maynila. Correct. At maglinis. Ang Congratulations. basura. Diba? Yan. Job well done. Diba? Kahit pa sa July pa ang turnover ng office pero sinisimulan na niya ulit. Yes. Diba? Ganon, Bisitahin aral. Na nakakaloka. Pero hindi na rin kasi mahirap ngayon. Hindi mo naman din kailangan lumipat sa ibang bansa para mag-aral kasi may mga online schooling na mga courses na ino-offer tulad ng Oxford, ng Harvard, At diba? saka ang mga yan, Oxford, Harvard, may mga ino-offer sila sa mga public servant na mga short courses. short courses on how to deal with death. Nakakaloka. Sobra ka na. Balik nyo na daw mga jacket. Sabi niyo, uy, grabe ka. Proud ako sa mga Pinoy na pumili ng tamang iboboto. Kung pagtulong lang naman po ang gusto may mga NGO sa pwedeng bigyan ng donasyon para maitulong sa mga nangangailangan. Totoo naman, be part of the community. Gawin na naman natin itong example. Alam ko medyo magiging bias na naman sa iba. Pero tingnan niyo si dating Vice Presidente Leni Robredo. Anong ginawa niya nung lot siya sa pagka-presidente? 'Di ba yung nagtayo niya? Siya ng foundation Which is naging active sa pagtulong. Diba? Yung mga ganong aspeto. Oo. Hindi ibig sabihin na hindi kayo nagkaroon ng posisyon ay wala na kayong, alam mo yung kakayanan para tumulong. Na nakakaloka. Hindi yung isusumbat natin. Tsaka eto lang. Eto lang pinagtataka ko, Mare. Wow. Na Windra. Oo. Eto lang pinagtataka ko. Bakit kapag eleksyon kailangan yung makipagpatayan, kailangan yung makipagsiraan para makuha ang pwesto? Di ba yung mga ganong aspeto? Bakit? Ang pangit, no? Di ba? Kasi di ba ang gusto nyo magsilbi sa bayan? Yung kinakalkal mo, yung baho nung kalaban mo. Oo. Hindi yung tipong mag-focus ka doon sa, alam mo yung gusto mong ipatupad na pagbabago. Oo. Para, alam mo yun, makaranas ang mas nakakarami. Hindi ba pwede magkakabati kayo, huwag kayong magsiraan, tapos hayaan nyo ang taong bayan ang mamili? Magdesisyon. Oo, kasi hindi naman bobo ang mga Pilipino. Oo naman, diba? Meron lang mga iilan. Oo. At kapag nagturo ako, ilan lang tayo matitira. Ay! Diba?
Pero kasi, hayaan Oo. nyo silang pumili at kapag hindi ka nila nagustuhan, wag sasaman loob mo, parang Miss Universe lang yan. Hindi, totoo naman, 'di ba? Kasi meron pa namang 3 years lang naman 'yun. After 3 years, 'di ba? Pwede ka naman ulit tumakbo kung talagang plano mo, 'di ba? Not unless. Pero sana eto pwede naman pabulaanan ni Kuya Mm. Will ang mga kumakalat na balita na ito na siya ay napipikon na, Mm. 'di ba? Medyo Yes. medyo mapangas siya sa mga bagay-bagay lalo na ngayon na lot and friend Hindi, siya. after kasi nung election day at Mm. magkaroon na ng resulta, no? So wala pang nilalabas na kahit anong official statement patungkol sa kumakalat na issue na to kay Willie Rebillame. Kaya nga naman, 'di ba, to Kuya Will, at kung meron man nanonood na staff niya at makaabot man ito, Oo. bukas po ang baklitas para sa inyong paglilinaw. Sabi dito ni Mengay, Mm. syempre for power and money, easy money sa gobyerno. Okay, tanggalin natin yung easy money for the government. Oo. Eto, umiinit ang ulo ko sa power and money. Sa Oo. power. Bakit? 'Di ba? Oo. Dapat maging Power dapat nga Diba? maging humble kayo eh, 'di Correct, ba? di ba? Pag naluklok kayo. A At very saka- good example dyan, alam mo kung sino? Mayor Vico Soto. Yes. Di ba? Oo. Na parang tipong, di ba? Nangangampanya. Isang speaker lang ang bit-bit. Yung dihila-hila pa. Oo. Yung mga ganon. Tapos sa small group lang talaga. Correct. Hindi siya nagpapaentablado. Oo. Hindi kumukuha ng mga artista Oo. para lang i-endorso siya. Correct. Dahil, alam mo yun, pagtulong talaga yung focus niya eh. Oo. Ngayon aabangan natin kung yung mga senador na yan, yung mga Oo. mayor at vice mayor, governor na yan, yung mga nailuklok na yan at naiproklama na. Correct. Kung ano ba magtatrabaho ba at madali nyo silang mahahagilap. Correct, hindi Kasi ba? di ba pag eleksyon, Oo. halos humalik sila sa talampakan mo, Diba? dahil Ng mga makuha lang nila yung mga boto mo. Oo. Di ba? Pero ngayon at nailuklok na sila, tignan nga natin, Kung subukan ganun nyo pa nga, din. hingian nyo nga ng tulong. Kung madali bang lapitan Oo. para sa mga guarantee letters. Yes. Yan. Kasi mga guarantee letters naman, di ba, pondo ng DSWD yan. Ito hindi ko lang naikwento, Mari, during election period. Oo. Pero isa sa mga tumulong sa GL dati ni Oo. Gandang Kara, Oo. itong si Bongo, Senator Oo. Bongo. Isa din sa nalalapitan ng isang senador na alam mo Oo. ano? Sino? Si Senator Joel Villanueva. Oo. Di ba, yung mga ganong Si aspeto. Senator Tito Soto. Oo, di ba? Madaling mga lapitan. Si Bam na. Aquino. Correct, hindi ba? Lalong lahat naman ng mga senador na yan eh. Kung talagang ang pakay po ninyo ay talagang tulong, may mga ahensya ng gobyerno. Tamo katulad niyan, 'di ba? O eto, isa rin sa nalot-lot, si Senator Manny Pacquiao. May narinig ba tayo? Wala tayong narinig. Ang pero ending, may nakasimangot laban lang siya. Uy, ganun na Normal talaga naman yun. talaga yun. Ako nga, kapag nalulot-lot sa sabong. Di ba, Marty? Di ba yung mga ganong aspeto, katulad niyan, natalo siya, di ang ending, next, move on tayo. May Yes. di ba may napapabalitang may laban siya tong darating na July? Mm-mm. Di ba, na boxing? Di ba, na nakakaloka yan? Correct. But anyways, di ba, kung totoo man din yan o hindi ba? Sana hindi totoo. Sana it's a fake news na kumakalat. Oo. Yun doon sa itinatag kay Kuya Will. Kasi kilala naman talaga natin. Nasa LA na daw si Manny Pacquiao. Ay, nagte-training na, nandun na Correct. pala. Ang bilis talaga, sabi ni Jonah Botoon. Oo. Na nakakaloka. Siguro naka-like ito kay Jinky Pacquiao. Diba? Maganda ang politics, pero ibang usapan ang Oo. politician. Oo. Depende sa mga namumuno Mm-mm. ang magiging takbo ng lugar o bansa. Oo. Good politician, humble, Oo. bad politician, power. Ah. Sino ba yung mga may mga kilala kong ganyan, humble. Oo, diba? Na kahit sabihin mo na ang gwapo nila, mahihiya pa sila. Correct, diba? Katulad niya, si Mayor Joy Belmonte. Yes. Diba? Very humble. Napakabait. Hindi niyo po akalain na tipong akalan niyo po na masungit, stricto, pero pag nakausap niyo, totoong tao po. Tsaka Si supportado niya mga badi. Vice Mayor Gian Soto. Yes! Ay, alam mo yun, kapag kinikilig, alam mo yun talaga in fairness. Vice! Nung tinawag ko nga siya, Vice, ang gwapo mo. Alam mo yung bigla lang siyang gumanyan, nag-thank you lang siya, yumuko lang. Alam mo yung mga ganong aspeto na, alam mo yun yung mga ganyan Sana na. sa pamamagitan ng ating kumaring si Lala, no? Oo. Si Cher Lala Soto. Cher Lala, hindi na tayo nagkita. Kaya, Shadow kaya tang busy. Napanis na yung mga dapat natin pagtsikahan. Yes! Dami ko pa naman chismis sa'yo. Diba? Man anyways, diba? Ulitin lang po natin na sana po hindi po ito totoo. Tactic lang po ito ng paninira laban kay Kuya Will. Diba? Sa mga ganong Bakit aspeto. sisiraan? Iwaing ang show. Hindi, baka may mga ganong galit sa kanya. Kasi diba, Oo. yun na nga. Diba, na parang tipong nawala na nga siya ng show sa TV5 ulit. Kung saan ang tagal niya itong inintay na makabalik ulit sa sa telebisyon. Pero sana, ayan,
Sana hindi nga totoo. Yun lang pinagdadasal. At sana sa mga nailuklok, no, pagbutihin nyo naman po. Kasi mahiya naman po tayo. Correct! Yung tax po namin, yun po yung pinapasahod po sa inyo. Oo, tsaka yung pondo ng DSWD, sana mapunta po doon talaga sa mga karapat-dapat. Oo. Hindi yung para lang doon sa mga, alam mo yung dahil tropa, dahil kagrupo, Oo. kamag-anak. yung mga Nakakasama po ganyan. kayo magbayad sa ospital ng 100,000 Diba? tapos hindi man lang magamit yung ano. Nakakaloka kayo, diba? Pero marami tinuro ka sa akin dati, di ba? Oo. May desk doon para makahingi ng tulong. Oo, sa SWA. So, ano yung SWA? Social Worker Chimaru. Activity, gano'n. Oo. Hindi, Diba? social service yun parang gano'n. Ah, talaga? Oo. See? Parang social service na pwede mong lapitan pag Oo. nasa ospital ka. O, alam Pero niyo yung syempre, mga kung karapatan lalapit nyo. ka sa SWA naman, huwag ka magpaano. Huwag ka mag-private room, di ba? Yes. Kasi may mga paying ward naman na magaganda naman din siya. Kaya huwag tayong umarte, di ba? Correct. Ang pakay natin sa ospital, gumaling. Hindi para alam mo, Staycation. Instagram. Oo. Yung mga Tapos pag nakaratay kayo doon, TikTok kayo ng Oo, TikTok, yung imbis na mga- magpagaling. mga ganong aspeto, 'di ba? But anyways, nako mga pangga, nako nakakaloka lang ang mga pangyayari sa ating